Welcome to Donmar TV News Channel. Ano ang basehan naman ng kongresista? Bakit sinabi niyang walang sapat na ebidensya ang naging rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? Walang basehan. Ayon kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Michael Aglipay, walang basehan ang report ng Senate Blue Ribbon Committee na sumusuporta para rekomendahan kasuhan ng ilang personalidad na sangkot sa umano'y maanumalyang transaksyon sa Pharmally Pharmaceutical Corporation sa pagbili ng COVID-19 medical supplies. Halimbawaan niya dito si Michael Yang na dating economic advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte ay walang pananagutan sa Pharmally case. Ayon kay Aglipay, siya ay financier at nagpapautang lamang at hindi ito krimen. Gayun din ang rekomendasyon na kasuhan si Pangulong Duterte na isa raw krimen dahil sa pag-a-appoint ng naturang mga opisyal ay wala rin basihan. Base sa inilabas na partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Richard Gordon, dapat panagutin umano si Pangulong Duterte dahil sa betrayal of public trust. Kabilang rin sa pinakakasuhan ng graft at plunder sina Health Secretary Francisco Duque III, Yang at dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kumpara sa inilabas na committee report ng Kamara, ukol rin sa investigasyon sa umano'y overpriced supplies ng Pharmally, hindi kasamang pinakakasuhan sina Pangulong Duterte, Duque at Lau. Ayon kay Aglipay, bagamat magkaiba ang desisyon ng lower house sa Senate panel, naninindigan niya ang House panel sa resulta ng kanilang sinagawang investigasyon at ang kanilang rekomendasyon ay base sa mga ebidensya. Sa COVID-19 tali ng Department of Health kahapon, bumaba sa 7,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Bagaman 10 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos, bumaba sa 28.8 ang porsyento ng nagpopositibo. Malaki ang agwat sa halos 50% noong unang bahagi ng Enero, bagaman malayo pa rin sa 5% benchmark ng World Health Organization. Bagaman muling pumalo sa 4,000 ang mga bagong kaso sa National Capital Region Kamakalawa kumpara sa nasa 2,000 kaso sa sinundang mga araw, ayon kay Octa Research Team Fellow Professor Guido David, posibleng bunsod ito ng backlog. Bagay na kinumpirma ni Health Secretary Francisco Duque III. May mga probinsya pa rin na tumataas ang kaso kabilang ang Bukidnon, Camiguin, Cotabato, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao Oriental, Maguindanao, Negros Oriental, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Gayunman ayon sa Octa, nagpeak na ang mga kaso sa maraming bahagi ng bansa at ayon kay Professor David, lagpas na tayo sa pinakamalalang sitwasyon. I would say na Luzon, worst is over. Sa Visayas din, the worst part is over. Except siguro sa Negros Oriental, pababa na yung bilang kaso. Sa Davao City, I think the worst is over. Ganyan din sa Cagayan de Oro. May mga iba pang regions doon na mataas pa yung bilang na kaso, tumataas pa. Pero malapit na rin siguro mag-peak yan. Dahil sa pagbaba ng kaso, pinag-aaralan na ng Octa na irekomenda ang pagsasailalim sa NCR sa Alert Level 1 sa katapusan ng Pebrero. Ngunit babala naman ng World Health Organization na masyado pang maaga upang magdeklara ang mga bansa ng tagumpay laban sa COVID-19 o di kaya'y ihinto na ang mga ginagawang strategiya sa pagkontrol sa virus. It's premature for any country either to surrender or to declare victory. This virus is dangerous and it continues to evolve before our very eyes. Ang pahayag ng WHO ay kasunod ng pagbawi ng bansang Denmark sa lahat ng kanilang domestic COVID-19 restriction. Ayon sa WHO, patuloy na mag-e-evolve ang virus kaya panawagan ito sa mga bansa, hindi lamang ang COVID-19 vaccination rollout ang dapat pagtuunan ng pansin. Dapat din anilang ipagpatuloy ang testing, surveillance at sequencing. Problema sa COMELEC, hindi pa po tapos binabantayan natin ito. May akusasyon na nga itong outgoing commissioner na si Guanzon na lack of leadership daw yung kanilang chairman. Wow, matindi yan. Leni Robredo, ewan ko kung maniniwala kayo. Kaya daw siya ay number 2 lang sa survey kasi late daw siyang nangampanya. At late daw siya nagplano. Yan. Okay? National unity ang pinapabura ng maraming Pilipino, lalo tigit ang mga political analysts at mga business analysts. National unity ang kapital. Maganda yan. Okay? Ay talagang nagsalita at nag-aakusa itong outgoing commissioner na si Rowena Guanzon. Lack of leadership daw
ang kanyang nakikita kay Chairman Abbas na magre-retiro na rin. So, hindi siya kontento sa performance ng kailang chairman. Matapos niya siraan yung commissioner sa First Division, ngayon chairman na. At ang ibig sabihin nito, buong COMELEC na ang sinisiraan itong outgoing. Hindi ko alam kung anong mga galawan ito, ano bang klaseng mga kaisipan itong nangyari. Bahala na kayo kung ano inyong tingin. Kaya nga ang hamon natin at tanong ito ba si Commissioner Guanzon pa ba ito? O meron talaga nagdidikta na sa kanya? O meron na hong nag-uutos sa kanya na sirain itong COMELEC? Anyway, kaya na po ang bahalang mag-comment react sa isang yan. Pangalawa, ngayon po ay sinasabi ni Leni Robredo, Vice President. Late daw siyang nag-declare at nangampanya, kaya daw siya ay laging number 2, number 3 lang sa survey. Wow, yan ang kanyang paniniwala. Ay ako, ang akin mong tingin mula ng 2016, na hindi siya naging malapit sa Malacanang, nagsimula na siya kumikot nangampanya na, hindi ba? Yung kanyang pag-ikot sa laylayan, yung kanyang mga galawan, nabatikos sa gobyerno, paninira sa gobyerno, di ba pati na ng kanyang operation pakilala yon at kampanya. Pero hindi pa rin siya number 1 sa survey. So kayo, naniniwala ba kayo na kaya daw siya ay mahina sa survey? Late siyang nag-decide na tumakbong Pangulo? At saka late daw siya ng kampanya? Ewan ko kung patanggap-tanggap yung kanyang katuwiran. Kasi ang number 1 pa rin ngayon sa mga survey, consistent si Bongbong Marcos. Yung unity. Yung sa Bongbong Marcos, Sara Duterte, yan po ang number 1 sa presidential at vice presidential. So, ewan ko kung ano yung masasabi dyan sa mga pahayag na yan. Baka na-late yung kanyang TikTok. Hindi ko naman alam kung nakatulong sa kanya yung kanyang 2 TikTok na ads. Kung yan ba ay nakatulong sa mga kaalaman ng Pilipino. Makakatulong ba yan sa problema ng bansa? Nakatulong ba yan sa kanya bilang kandidato? O bahala na po kayong mag-comment sa mga isyong yan. Pangatlo, ito na nga po ang sinasabi natin. Marami na po akong nai-interview sa telebisyon, sa radyo. Kasi araw-araw nasa TV, radyo tayo, program, SMNI, news channel. Halos lahat, ang mga political analyst, business analyst, at nakatutok sa takbo ng ekonomiya at politika ng ating bansa, national unity ang isa sa solusyon. Pagkakaisa ang solusyon. Lahat ng kailang panawagan, itigil na ang siraan. Itigil na yung pag-aaway-away. Dapat magkasundo na ang Pangulo at Pangalawang Pangulo para magkatuwang na resolbahin ang problema ng ating bansa. Pagod na ang ekonomiya, pagod na sa politika, pagod na rin ang taong bayan sa patuloy na away-away ilang dekada na. Kaya ang sinasabi ngayon ng mga matitinong political analyst at business analyst, dahil sila na may parte ng ating bansa at napakahalaga ng kailang responsibilidad, ating pakinggan, pagkakaisa. At yun ho ang dapat isulong ng mga kandidato. Sa ngayon, ang identify po na mayroong unity at magandang tandem, ayun talagang BBM Sara. Dahil sila yung may national unity. Hindi sila bumabatikos sa kasamahan o kalaban na kalaban sa politika. Hindi rin po sila sumasakay sa mga maling propaganda. Basta sila okay lang. Kung may bumanas sa kanila, deadma. Tapos tuloy-tuloy ang kailang mga plataforma. Yan po yung nakikita ng business community. At kahit noon ng mga simpleng mamamayan. Especially po ang mga follower supporters ni Marcos. Marcos loyalists, Marcos supporters, kabataan or mga senior citizen dito at sa abroad. Pagod na sila sa siraan. Awang-awa na rin sila sa mga Marcos na patuloy na sinisira sa kung ilang dekada na until now. Kaya ang unity team ang siyang sinusuportahan ng marami. Yan din siguro ang dahilan kung bakit sila ay number 1 sa mga survey at suporta ng maraming sektor. Kasi sino ba naman tututol sa national unity, pambansang pagkakaisa? Yan ang bihikulo para umunlad ang bansang ito. At matigil na nga po yung walang nakakapagod ng pag-aaway-away. Na lahat naman o karamihan merong political interest lang or business interest. Kaya't itong galawan ng nagtutulak ng pagkakaisa, ang laki ng ating pag-asa.
At yan ho ang dahilan kung bakit nga namamayagpag sila sa mga survey, Luzon, Visayas, Mindanao, pribadong sektor, individual survey, survey sa social media, sa mass media, ay lagi nangunguna yung BBM Sara. Napakalayo. Napakalayo ng figures kay ni Bongbong sa kanyang mga katunggali sa presidensyal. Napakalayo ng number ni Sara Duterte sa kanyang mga katunggali sa pagiging vice president. Ganun po ang galaw. So, lagay ko napapanahon talaga na yan ang panindigan. National unity at ang magsisimula ay ang magandang tandem ng presidente at vice president candidate. At ngayon, kung yung kanilang nakikita nating bonding, chemistry between BBM at Sara ay napakaganda. At kung magtutuloy-tuloy yan, pag sila ay binigyan ng kapangyarihan ng taong bayan, after election, sila ay manalo, ang laki ng pag-asa natin. So, siguro sana yung ibang mga kandidato, ipakita rin nyo kung meron kayong ganyan. Pero hindi. Meron pa ho dyan na talagang patuloy ang paninira, patuloy ang pagsilip ng negatibo sa kalaban at walang positibo. Katunayan yung away sa COMELEC. Pinaniniwalaan na merong politikong nasa likod nito at ginagamit si Guanzon. Kaya nakita mo yung kanyang mga batikos talagang kung saan-saan ang gagaling at kung sino-sino mga binabatikos. Hindi na pinapaniwalaan sa kanya lang. May politikong kalaban si Marcos na pwedeng nasa likod niya. Kung sino, hindi ko rin alam. Lahat tayo nanghuhula. Lahat tayo ay malayang mag-decide, maniwala kung sino ang nasa likod nito. Nakikita naman yan nararamdaman naman yan May kanya-kanya tayong interpretation at opinion dyan. Okay?